Isang mahalagang tagumpay ang muling naitala ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 o ATI-RTC2 matapos muling masertipika ang Arubayan Farm ng Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP certification mula sa Bureau of Plant Industry o BPI. Ang nasabing sertifikasyon na may PhilGAP Certificate number BPI 0171-26 ay ipinagkaloob bilang pagkilala sa pagsunod ng Arubayan sa mga pamantayan ng Department of Agriculture Administrative Circular number 1 Series of 2018 na sumasaklaw sa ligtas, dekalidad at sustainable na produksyon ng mga prutas at gulay. Ang nasabing sertipiko ay may bisa mula January 23, 2026 hanggang December 22, 2028. Formal na tinanggap ang sertipiko ni Mr. Vladimir B. Caligiran, Information Services Section Chief at OIC Assistant Center Director ng ATI-RTC2 mula kay Mr. Dervin Fernando ng DA-RFO2 noong April 10, 2026. Matatandaan na isinagawa ang final inspection para sa Good Agricultural Practices o GAP recertification ng Arubayan Farm noong November 18, 2025. Pinangunahan ito ni Ms. Maria Cristin Espanto, Agriculturist 2 ng BPI BNCRDC Baguio City. Kasama sina Mr. Riden Marti Kasim, Agriculturist 1 at Mr. Austrin F. Bidad, Agricultural Technologies mula sa DA-RFO2. Ang inspeksyong ito ang nagsilbing mahalagang hakbang upang matiyak ang patuloy na pagsunod ng pasilidad sa itinakdang pamantayan ng PhilGAP matapos ang muli nitong PhilGAP certification noong 2023 hanggang 2025. Ang Arubayan o agrikultura sa rural at urban, binhi ng aral, yaman at asenso sa nayon ay isang natatanging modelo at demonstrasyon na bukirin ng ahensya. Layunin nitong itampok ang iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, itaguyod ang Good Agricultural Practices o GAP at palaganapin ang kaalaman at inobasyon para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at iba pang stakeholder. Sa pagkakamit ng PhilGAP certification, pinagtitibay ng ATI-RTC2 ang kanilang patuloy na adhikain na isulong ang ligtas na produksyon ng pagkain, pangangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura tungo sa mas maunlad na pamayanan. Para sa Balitang ATI 2, ako si Reggie Muraukulang, Balitang Agri. Formal nang ipapadala ang 3 kabataang magsasaka mula sa Lambak ng Cagayan bilang bahagi ng Young Filipino Farm Leaders Training Program in Japan Batch 2026. Ito ay matapos ang send-off ceremonies na isinagawa sa ATI Central Office, Diliman, Quezon City noong Abril 13 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga napiling kalahok mula sa Cagayan Valley sina Ms. Precious Mira J. Bautista mula sa lungsod ng Kawayan, Ms. Jerome G. Vallejo ng Itiaga Isabela at Mr. Jefferson Vitania ng Bayan ng Alicia Isabela. Sila isa sa ilalim sa 11 buwang pagsasanay na nakatuon sa Advanced Farming Technologies, Farm Management at Agri-Entrepreneurship. Ito ay para sa larangan ng kritikal na modernisasyon ng agrikultura sa Pilipinas. Bilang paghahanda, sumailalim ang mga interns sa 152 hours na pagsasanay sa Nihongo sa pakikipagtulungan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa naturang aktibidad, kinilala ang mga intern dahil sa kanilang natatanging pagganap sa pag-aaral ng Nihongo. Ginawaran si Ms. Precious Mira J. Bautista bilang Best in Kaiwa bilang pagkilala sa kanilang kahusayan sa pagsasalita, kumpiyansa at dedikasyon sa paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan sa wikang Hapon sa level A1. Samantala, sina Ms. Jerome G. Vallejo at Mr. Jefferson Vitania ay kabilang sa grupong ginawaran ng Best in Roleplay dahil sa kanilang pambihirang pagkamalikhaing, dedikasyon at husay sa pagbibigay buhay sa mga karakter
karakter at kwento. Samantala, dumalo rin sa nasabing seremonya si Akasaka Hidenori, First Secretary at Agriculture Attaché ng Embahada ng Japan sa Pilipinas. Kasama si Director Remelin R. Recoter, MNSA Sesotri, National Director ng ATI, na kapwa nagbigay ng mensahe ng suporta at inspirasyon sa mga kalahok. Ang Young Filipino Farm Leaders Program in Japan ay isang ugnayang programa sa pagitan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at Japan Agricultural Exchange Council o JAEC. Mula pa noong 1986 na naglalayong hubugin ang mga karapat-dapat na kabataang magsasakang Pilipino upang maging mga leader sa pagsasaka at pinalakas ng mga negosyanteng pang-agrikultura. Para sa Balitang ATI DOS, ako po si Feviden Marcos Peralta, Balitang Agri. Kasama ang mga magsasaka sa pagbuo ng isang artificial intelligence o AI chatbot na magbibigay ng payo at impormasyon sa pagsasaka. Ang isinagawang user testing na pinangungunahan ng International Rice Research Institute noong Abril 13 hanggang 15 ay dinaluhan ng mga magsasaka mula sa San Mateo, Cabanatuan at Alicia Isabela. Layunin din ng gawain na ihanda ang mga magsasaka sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan tungo sa mas epesyente at mas mahusay na pagdidesisyon sa sakahan. Tibong nakilahok ang mapiling magsasaka sa pagsubok ng AI chatbot kung saan kanilang sinubukan ang pakikipag-ugnayan dito upang makakuha ng impormasyon at gabay sa kanilang mga gawain sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa chatbot, mas napapadali ang pag-akses sa teknikal na kaalaman sa mga rekomendadong maaaring magamit sa pagdedesisyon sa bukid. Kabilang sa mga rekomendasyon ng mga magsasaka ang pagkakaroon ng mas user-friendly na application, mas site-specific na impormasyon, paggamit ng local na dialekto at terminolohiya, offline na bersyon ng sistema, feature na may memorya ng mga nakarang usapan, at kakayahang mag-upload ng mga file tulad ng larawan at voice input upang mas mapadali ang pagkuha at pagbabahagi ng impormasyon sa aktual na sitwasyon sa bukid. Ang AI chatbot ay isang digital na kasangkapan na gumagamit ng artificial intelligence upang makipag-usap sa gumagamit at magbigay ng agarang impormasyon, gabay at rekomendasyon na makakatulong sa pagdedesisyon sa agrikultura. Sinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng International Rice Research Institute at Philippine Rice Research Institute sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 at ng mga lokal na pamahalaan ng San Mateo, Cabanatuan at Alicia Isabela. Layunin ng naturang aktibidad na masuri ang pagiging angkop, kahusayan at gamit ng teknolohiya para sa mga magsasaka ng palay sa antas ng komunidad. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Jerome Angel, Balitang Agri. Opisyal nang na-deploy ang mga kabataang kalahok ng Youth Internship Program on Organic Agriculture o YIPOA Batch 4 sa kanilang Learning Site for Agriculture o LSA Farm Partners matapos ang isinagawang Memorandum of Agreement o MOA signing noong Abril 2026 sa ATI RTEC 2 Malasing, San Mateo, Isabela. Ang aktibidad ay dinaluhan ng kabuuang 21 interns kasama ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga, siyam na farm partners at mga kinatawan mula sa iba't ibang local government units kabilang ang mga municipal agriculturists mula sa Lalo, Cagayan, Solano at Casibun, Nueva Vizcaya at isang agricultural extension worker mula sa Solana, Cagayan. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Center Director Clarice Marayag Alaska ang pasasalamat sa mga farm partners, interns at mga magulang sa kanilang suporta sa programa. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng kabataan sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at hinikayat ang mga ito na maging aktibong kalahok sa organikong pagsasaka. Ibinahagi naman ni Ms. Shirley N. Mayadaw, magulang ng isang youth intern mula sa Papaya, Casibun, Nueva Vizcaya, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa programa, lalo na sa dedikasyon ng mga farm partners sa paggabay sa kanilang mga anak. Ang paglagda sa Memorandum of Agreement ay nagsisilbing formal na kasunduan sa pagitan ng mga intern at farm partners upang tiyakin ng malinaw na tungkulin, responsibilidad
aksesibilidad at pagsunod sa mga alituntunin ng programa. Ang nasabing aktibidad ay resulta ng isinagawang orientation, pre-deployment at presentasyon ng nilalaman ng MOA noong March 30, 2026 sa ETI-RTC2 kung saan dinaluhan ito ng 21 kwalipikadong youth interns at 9 na learning site for agriculture cooperators na magsisilbing farm partners. Sa kabuuan, patuloy na pinatutunayan ng YIPOA na mahalaga ang papel ng kabataan sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng agrikultura sa bansa. Para sa Balitang ETI-2, ako si Jolina Sanchez, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw ka-ETI. Kayo po ay nakikinig dito sa ating programang Ugnayang ETI. Nahatid po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, Capacity Builder Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Ako po si J.R. Batan, At ako naman po si Jolina Sanchez. na handang maghatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon, lalo na ngayong ipinagdiriwang natin ang Filipino Food Month na may temang Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. At syempre, binibigyan pansin din po natin ang yaman ng pagkain Pilipino mula sa bukid hanggang sa hapagkainan, mula sa lokal na sangkap hanggang sa pandaigdigang impluensya. Kasabay po nito ating ipinagdiriwang ang High Value Crops Week na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga high value crops sa pagpapalakas ng produksyon, kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Okay, happy Filipino Food Month po sa ating lahat at syempre happy High Value Crops Week. At inaasahan po natin sa mga susunod na linggo ay marami po tayong mga activities para sa ating pagdiriwang sa Filipino Food Month and High Value Crop Weeks. Kaya naman binabati po namin lahat po ng mga nakikinig po nating mga magsasaka, mga extension workers po natin, kababaihan at kabataan sa agrikultura at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa ating via Facebook Live. Binabati rin po natin ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Regional Field Office number 2 sa pamumuno siyempre ng isa sa mga babaeng leader ng Region 2, ang ating Regional Executive Director Dr. Rosemary G. Aquino. Magandang araw po sa iyo, ma'am. At syempre binabati na rin po natin ang ating mga kasamahan dyan po sa DZBA, Radyo Pangkaunlaran, yung mga ating mga technicians, and at the same time yung mga technicians po natin sa Radyo Bayanihan at sa mga partner radio stations po natin like DWQP, Love Quirino, Radio, DZTS Santa Teresita, Cagayan, Radyo Santa Ana, at syempre sa DWRL Lalo 95.1 at DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan. At binabati na rin po natin ang lahat ng ating kasamahan dito po sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kasama po of course ang ating full-fledged Center Director Dr. Clarice Mariag Alaska, and of course ang ating OIC Assistant Center Director Sir Vladimir B. Caligiran. Magandang araw po sa inyo. Para naman po sa mga nais manatiling updated sa mga programa at aktibidad ng Agricultural Training Institute, maaari po kayong makipag-ugnayan through our social media pages. At para po sa ganun ay ma-inform po kayo sa mga bagong balita at impormasyon. Tama ka dyan, partner. At syempre, para sa araw na to ay talaga namang dalawa na naman po ang guest natin dito sa ating programa. Sa unang parte ng ating programa ay makakasama po natin si Ms. Shay Fontanilla, ang ating pong Information Officer 2, gayon din ay Project Officer ng Digital Farmers Program. At ating pag-uusapan po ano nga ba itong bago sa implementasyon nga po natin ng Digital Farmers Program. At of course, sa kalawang bahagi ng ating programa ay
pag-uusapan naman natin, partner, ano na po ang development sa DA Reach program, katuwang po ang DA Area Photo at syempre ang ATI, ano na yung development ng Tama ka ating dyan. DA Reach program. Yes. Baek, Oo, partner? kasi may mga napag-graduate na po tayo. Ano? And speaking of that, sa ating mga magsasaka po, ay talagang ramdam na nga po natin ang Ang init. init ng panahon, summer na summer. Kaya naman, sa Uy. mga natin, mga magsasaka, wag po ninyong hahayaan na kayo po ay Dehydrate. dehydrate. Uso ngayon ang heat stroke, partner, Tama. Kaya sobrang bigat pa ng trabaho. Kaya naman sa mga farmers natin, outside po, pinapaalanan po namin kayo na dapat po ay ingatan din po natin yung sarili natin dahil sabi nga nila, our health is our health. Tama. Our health is our wealth. Yes, Ayan. health is wealth, sabi nga nila. At syempre, pinaalalahanan nga po tayo ng DOST Pag-asa, lalo-lalo sa mga magsasaka. Kung kayo po ay may mga ibang mga crops pa na itinatanim sa inyong mga taniman, lalo-lalo na kung integrated farming po ang inyong way of farming dyan sa inyong saka. Halay, ito po unang-una, maglagay daw po tayo ng mulch sa paligid po ng mga halaman ninyo upang mapanatili ang halumigmig ng lupa at mapigil po ang pagtubo ng damo at syempre makontrol na rin po yung temperatura. Okay, tama ka dyan, partner. At hindi lang yan, gumamit din po tayo ng soil moisture monitoring upang maiwasan po ang hindi kinakailangang pagdidilig. Yes, at syempre regular din po sana natin suriin po ang ating irrigation system upang masigurong pantay po ang distribution ng tubig at maiwasan po ang waterlogging po natin. At putulan or i-prune po natin ang ating mga punong prutas at bagging upang mapanatili po ang malusog at paglago po ng mas mataas na ani. Yes, at gumamit na rin po tayo, syempre partner, ng organic compost upang mapayaman pa po ang lupa at mapabuti ang kalusugan ng mga halaman natin. Okay, panatilihin din pong malinis ang mga gamit sa bukid upang maiwasan po ang pagkalat ng sakit sa mga pananim. At itala po ang epekto ng panahon sa mga pananim upang makatulong po sa mas maayos na pagpaplano po ninyo at climate resilience na pagsasaka sa hinaharap. Okay, manatiling updated din po sa mga abiso mula sa mga lokal na pamahalaan at sa DOST Pag-asa para sa mga maagap na babala. May mga post po ang NIA, may mga sa ating mga radio stations, partner, at mga Facebook pages, kung mayroon pong mga Yes. announcement dyan, ay dapat po sundin po natin, para din po yan sa ating kapakanan. Oo, at syempre, pinaalalahanan din po tayo na dapat ay patibayin po ng mga magsasaka ang mga struktura sa bukid po ninyo. Panatilihin po sana nating maayos po ang inyong drainage system at anihin ng mas maaga ang mga hinog or malapit na pong mahinog na pananim kung inaasahan po na ang tuloy-tuloy na pag-ulan na kung may pag-ulan po ngayong season po ng ang dry season. Well, alam naman po nating dito, dry season naman po ngayon, partner, ang kahirapan ngayon is walang patubig. Dahil syempre ay dry season nga po. Kaya kung may mga pag-chance naman po ng ulan, ay kung may mga anihin naman po kayo, ay anihin nyo na po para hindi po sila mapulok. At syempre, mahalaga rin po ang wastong pagpapatuloy at pag-iimbak din po ng ani sa mga lugar na may bubong mataas at maaliwalas upang maiwasan po ang pagkasira. Lalo-lalo na ngayon, partner, at hindi ba iwasan ang mga sama ng panahon. Yes. At lalo, mas malakas po yung mga bagyo na darating kung sakaling mayroon po sa mga buwang ito dahil mainit, yung impact ay malakas po. Kaya mas mabuti na impact po natin sa mas magagandang lugar Yes. yung ating mga ani. Tama. At kasabay nito, sa ating mga farmers, dapat din po maging mapagmatiyag sa mga peste at sakit, lalo na ang mga fungal infection na karaniwang lumalagana po sa basang kondisyon. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng agrikultura
at regular na pagsubaybay sa mga abiso mula sa DOST Pag-asa ay makatutulong po sa maagap na pagdidesisyon at pagpapalakas ng katatagan ng ating mga sakahan. Yes, tama ka dyan, partner. Kaya naman sa mga magsasaka po natin, ugaliin po natin na uminom ng tubig at syempre, ganun na rin po ang pagdidilig sa inyong mga halaman para since po sila ay maging malusog at maging maganda po ang inyong mga ani. Okay, kaya naman sa mga ating pong mga tagapakinig ngayong araw na to, marami pa po tayong pag-uusapan ngayong araw, siksik-liblig at umaapaw pa rin po ang impormasyon para sa inyo. Kaya naman kayo po ay manatiling tubutok dito lamang sa ating programang Ugnayang ATI. Dadagdagan ang kaalaman. Filipino cuisine is a taste of home and a celebration of our culture. Passed down through generations, these Filipino recipes are what bring our families together and keep our traditions alive. Let's celebrate the flavors that keep our families close. Happy Filipino Food Month! At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama ko po si JR Batet. Ako naman po si Jolina Sanchez. At tulad nga po nung nasabi natin kanina ay makakasama po natin si Miss Eileen Shea Fontanilla, ang Information Officer 2 at Project Officer po ng Digital Farmers Program ng ATI Region 2. Okay ma'am, magandang araw sa iyo at welcome back sa ating Ugnayang ATI. Ang inyong po munang pagbati ma'am sa ating mga tagapakinig. Yes, magandang araw po sa lahat po ng nakikinig, maging kay Miss Jo and kay Sir JR. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa Ugnayang ATI, nandito naman po ako sa ating programa. Okay. So, tawag dito, super init na, no? Summer na summer ang ano natin. At syempre, ito rin yung pagkakataon ng ating mga magsasaka ay nag-ani na ang Harvest Festival ng ating pong mga magsasaka. So, speaking of magsasaka, Miss Shea, dahil last time ay nakapanayam ka rin namin patungkol sa Digital Farmers Program, At nabagin po na nga rin po kung ano ang Digital Farmers Program at ano yung mga naging accomplishment natin last year, yung mga napatraining po natin. So this time naman po is pag-uusapan naman po natin kung ano naman po ang tawag dito Digital Farmers, anong bago dito sa Digital Farmers Program po natin this 2026? Yes, so ang daming bago sa Digital Farmers Program dahil hinarmonize po natin siya for the whole ATI network. Parang taon-taon din kasi ay pinag-usapan natin, tinatalakay ang Digital Farmers Program sa ating Ugnayang ATI. Yes. And for new development or mga bago po na makikita or may papakilala po sa DFP ay isa na po doon yung hinarmonize na natin yung titles ng training natin. Dati kasi ay may mga variations yung nakita natin. At para sa branding ng programang ito at mas madaling ma-recall ng ating mga stakeholders, lalo na yung farmers and youth, ay isang title na po yung ginagamit natin for TOT maging sa farmer level trainings po natin. At nire-review din po natin or nire-review natin yung mga modules na ginagamit natin sa DFP, ano yung mga apps na kailangang i-update, ano yung kailangang idagdag, ano na yung kailangang tanggalin, kung outdated na siya. Yun yung mga ni-revisit natin dahil sa digital, hindi dapat tayo nagpapahuli, dapat lagi nating ina-update yung mga changes sa ating mga applications, maging sa topics na tinuturo po natin sa mga training participants po natin. Okay, so maganda yun ma'am, kasi taon-taon nga, nakailang taon na ang DFP and then ngayon ay may mga development at we're hoping na sa mga susunod pang mga taon ay mas lalo pa nating ma-polish yun para po sa ating mga clienteles. Ma'am, ano naman po yung mga trainings na nakahanay ngayong 2026 sa ilalim po ng Digital Farmers Program? Yes, kumpara last year, ang dami nating batches of trainings na kinonduct dahil first time natin na i-involve ang F2C2, Yes. yung farm clusters natin dito sa
in connection sa DFP. Ngayon naman po ay meron tayong mas onting target na trainings, pero gusto natin na mas malawak pa rin yung maabot nating mga farm communities. Ngayong taon po ay meron po tayong 2 training of trainers. So, yung isa po dito ay para po sa ating mga farm clusters under F2C2, yung mga co-op po natin, associations. 10 co-op or associations po ang target po natin ngayong taon na matrain sa TOT na ito, ngayong Mayo. And ngayong Mayo din po, iko-conduct po natin ang TOT ng DFP para rin po sa mga FITs natin. So, gusto natin syempre na kung nagtitrain tayo ng mga magsasaka, magtitrain din tayo ng mga FITs staff natin sa ating mga LGUs para sila din yung maging katuwang natin sa pagbabahagi po ng digital agriculture sa mga farm communities sa kanilang lugar. And sa July and August po, may tag-isa po tayong target for on-site farmer level training. So, farmer and youth din po yung ating participants dito. At mabibigyan po sila ng farm tech package na binibigay din po natin sa mga tinitrain natin sa DFP para magamit po nila sa pag-share din po ng digital ICT tools sa kanilang mga nasasakupan po na areas. Okay, good thing to know, yung ating tawag dito. Madami tayong mga trainings na rin. At parang balita ko, paano kapag nag-training sila, syempre mga FITS staff yung mga yon, and mostly sa LGU nga yun, at mga agriculturist din yung pumupunta. Meron din po bang balik sa kanila? Kumbaga parang may CPD units din po ba silang ma-acquire kung sakali? Yes, dahil sa ATI po ay ini-aim na rin po natin na may CPD or accredited na po ang ating mga trainings, lalo na for agriculture extension workers. So, meron po tayong CPD points na makukuha yung ating mga FITs staff, yung mga AEWs po natin sa kanilang pagsali po sa TOT Digital Farmers Program this May. Yeah. Uy, bago yun, no? Yes. Ma'am Shay, kasi nung last time wala tayong CPD units para sa ating TOT. Yes, kasi puro farmers ang target natin last year. Okay, so magandang balita yan para sa ating mga EEWs. Speaking of, sino-sino pa naman po yung mga maaaring sumali pa po or makinabang sa mga trainings po natin ito? Yes, sa ating regular na DFP na kinoconduct, which is under the RISE program, yung nabanggit ko kanina na isang TOT at 2 on-site, ay mga farmers and youth yung ating target na under pa rin ng ating F2C2 farm clusters. So sila yung mga main clients or priority participants natin dahil gusto natin na marami tayong maabot na farm community sa pamamagitan po ng mga FCAs na ito. No? At maliban po doon, yun nga, nadagdag natin yung AEWs na gusto rin po natin i-train under the FITS centers po natin sa iba't ibang LGUs na i-conduct din po natin ngayong Mayo. Okay, so maganda yun, ma'am. Pero ma'am, ano po yung mga pangunahin? Siyempre, gusto nilang malaman yung mga nakikinig siguro sa atin, yung mga participants natin. Ano yung kaalaman, ano yung matututunan nila dito sa DFP trainings na ito, ma'am? Yes, yung gaya ng nabanggit ko kanina, may mga updates tayo or updating na ginawa sa ating mga topics under our modules, yung 3 levels, no, DFP 101 to 103. So, may mga updates tayo sa mga apps na ating tinuturo sa kanila. So, gusto natin na matutunan din nila yung mga financial technologies na kailangan ay alam na rin nila, maging yung kanilang pagprotekta sa kanilang mga sarili sa online scams, yung mga phishing scams, yung mga panloloko online, para maiwasan po yung mga nabibiktimang mga farmers kasi talamak po siya ngayon. Tama. Maging mga hindi farmers, mga business men and women ay nagiging victim ng ganito. Yes. Paano pa kaya sa isang pangkaraniwang farmer? So ito yung mga ini-introduce natin sa kanila, which is last year, no, nakakatuwa na na-appreciate nila yung mga tinuturo natin. In terms of financial technologies naman, tinuturo natin ito para matutunan din nila yung mga online banks, online payments, para kapag nag-market na sila online, ay matutunan na po nilang mag-receive ng payments online. Okay. Ang saya din na ituro para sa mga farmers ito kasi syempre tawag dito, meron yung
At talamak na rin kasi yung mga nagbebenta online. So, dapat nakikisabay tayo sa mga yon. At yung mga farmers din po natin. And speaking of that, meron din po ata yung tawag dito, parang naituro din po natin sa kanila yung para yung safety nest nila. Para, syempre, Cybersecurity. Oo. Yes, At syempre yung mga nanghahak sa kanilang mga accounts. sa Oo. Kasama to actually doon sa nating topic, yung how to protect themselves online. Kasama na sa scams, dahil kadalasan pag may naklik tayong link, Yes, dali yun nga. nating mabiktima sa ganon. So, tinuturo natin sa kanila kung paano masusuri, Yes. nang maigi kung safe ba yung link o hindi. Ayan yung mga panloloko na strategies Tama. nila. Lalo-lalo na ngayon at mga anihan ng ating mga farmers. Yes. Maraming mga pera ang mga farmers natin ngayon at baka mag-victim sila, para at least meron silang kaalaman patungkol dito. Lalo-lalo na mag-text lang sa kanila na yung account mo nanalo ka ng 50 million pesos kahit hindi naman talaga siya tumaya, Okay. Maging yung pag-share ng OTP sa transactions, yun yung tinuturo natin sa kanila dahil mahalaga na hindi nila ito i-share. Dahil sa DFP po kasi ay kung magtuturo tayo sa kanila ng digital agriculture sa digital world, ay kailangan ay protected din po sila. Yes. Okay. So, ma'am, paano naman po makikapag-register itong mga gustong lumahok, yung mga interesadong mga magsasaka po natin dito sa ating programa? Yes, sa mga iko-conduct po natin na targeted na DFP training this year ay may priority participants na po tayo na target. Okay. Nakapag-usap na rin po tayo sa ating top management and partner agency sa mga gusto nating sites for training, lalong-lalo na yung on-site at yung 10 na nabanggit ko na FCAs. So, ito yung mga paraan para makapag-training. So, as of now, walang registration dahil na targeted yung ating mga training. Pero kung gusto po ng mga LGU o kaya FCAs natin na maging parte po ng Digital Farmers Program, matrain po sila, ay pwede naman po silang mag-send ng letter ng intent po nila na may dala po natin yung DFP sa kanilang farm community. So, maganda yung partner dahil alam ko na marami yung gustong lumahok, mapasali, mapabilang dito sa mga DFP training na ito. Ma'am, makikikumusta lang po kami dahil since may mga trainings na tayo sa previous years, kumusta na po yung mga na-training natin? 'Di ba may mga farm tech tayo or mga logistics na naibigay? Kumusta po? At ano po yung ginagawa nating pamamaraan para masiguro na yung napag-aralan nila ay nandun na ibabahagi din po nila sa ibang magsasaka. Yes, in terms of pangangamusta sa ating mga na-train na nakakatuwa po, lalong-lalo na last year nung dami nating batches na kinonduct. It's 12 batches of training sa iba't ibang FCAs. At we made it a point na makamusta sila every now and then dahil meron po silang action plan o yung tinatawag natin ngayon na re-entry plan na plinano talaga nila kung paano sila magbabahagi sa kanilang farm communities, yung mga farm members po nila. At katuwang na rin po nila dito yung mga kabataan na na-train natin. So, gusto ko lang pong i-shout out at pasalamatan yung mga nag-conduct ng madaming batches ng digital literacy sessions. Yun yung tinatawag kasi natin na hindi siya training, kundi parang small group sessions with their farmer members na nababahagian nila ng digital agriculture topic. So, sa Balmaco, may kinonduct po sila na digital literacy sessions na itinaon po nila sa kanilang General Assembly. So, imagine kung ilang participants or attendees ang meron sa General Assembly. So, ang ginagawa po kasi nila dito, sinisingit yung mga topics. Not necessarily na i-conduct nila yung buong training, kundi mamili sila ng mga talagang tingin nila ay dapat nang ma-introduce or handang-handa ng matutunan ng mga farmer members po nila na hindi naging part ng training po natin. Sa NDC 5 naman po, nasa 240 na farmers po yung kanilang inikot at pinahagian. 7 batches po yan ng sessions. So nakakatuwa dahil sabi nga nung manager ng NDC 5 CIAI
ma'am, wala na kaming masasharean na member dahil naikot na namin lahat, sabi niya. So siguro ngayon ay ang target na nila ay outside their association, which is under pa rin ng kanilang farm community. Sa Ram Farm ko din po, sa Ramon naman po ito, ay nag-conduct din po sila ng mga session sa kanilang farmer members na kinonduct din sa kanilang mismong opisina. And also, sa mga kabataan naman po natin, nakakatawa dahil hindi po talaga sila nagpapahuli. Last year and this year po, nag-conduct yung mga youth participants po natin sa DFP from Sanchez Mira, yung mga CSU students po natin sa Cagayan State University ng mga literary sessions din for digital agriculture sa kanilang mga kaklase, mga schoolmates. Ang ginagawa pala nila dito ay itinataon nila na after class. Siyempre may mga break time sila. Paisa-isa na digital apps ang kanilang, or agriculture apps ang kanilang ibinabahagi sa kanilang mga kaklase. Maging sa mga grade 12 students din po na na-train sa Balmaco, sa Gamo Isabela, tinataon din po nila na after class. No? Hindi naman siya nakakaabala sa kanilang pag-aaral. Bagkus nakakatulong din ito na may mas bagong kaalaman din na matutunan yung kanilang mga kaklase. So nakakatuwa po. So kung susumahin po ay ito pa lang po yung reported as of now, no. Hindi pa natin nakukuha yung ibang datos sa iba pa pong FCAs na nag-conduct ng kanilang re-entry plan. Although kino-communicate naman na po natin sa kanila. So kung susumahin po nasa over 300 na farmers and youth po yung nabahagian na from the 12 FCAs po na titraining natin last year alone. So nakakatuwa po na itong mga ito ay malaking impact na, no, na nagawa natin sa DFP. Okay. Nakakatuwa din yung kung ano ma'am, no, yung after lang ng klase na syempre habang naghihintay ka ng teacher, or habang after ng ng lunch ninyo, naghihintay kayo ng klase ninyo, ay naibabahagi po nila yung mga iba't ibang mga apps po napakaswerte ng mga kaklase nila kasi may mga syempre yung naka-attend din na farm youth po ay na youth po natin dun sa training is talagang swerte na din siya doon kasi bata pa lamang siya na tutunan niya na yung application na yun. At may isa pa, partner, ang kagandahan nun ay yung mga trainee ng mga estudyante na naging participants ay pwede nilang i-share sa kanilang mga parents. Tama, na magsasaka rin. Parang ripple effect siya. Sa sanga-sanga na yan. Ang nakakatuwa din sa mga kabataan po natin na participants sa DFP, sila na nag-initiate. Hindi po kami yung nagsabi na dapat gawin ito, ganyan. Sila mismo yung nagsabi na, Ma'am Shea, Ma'am Fevy, magkakontak kami ng ganito na session sa aming mga kaklase. Nanghihingi lang sila ng material. So, sila na mismo yung gumawa. Sila yung gumawa ng paraan, Yes. Why not talaga, no? Kaya napaka-importante na naroon ding youth dun sa session po natin sa Digital Farmers So, Program. dun pa lang di tayo nagkamali na i-include ang mga kabataan sa ating DFP program. Okay, good to know that, ma'am. Speaking of that, yung ating mga kabataan, syempre ang kasali dito sa ating program, bakit na kinakailangan po nating sumabay sa digitalization po ng mga magsasaka? At syempre, paano sila makikinabang po dito? So, sa DFP kasi ay since 2019 na in-implement na natin, ang pinaka-core na gusto nating mangyari ay talagang maging handa ng ating mga magsasaka sa digital world. Yes. Dahil kung hindi po natin siya gagawin step by step, one farm community at a time, mahuhuli talaga tayo sa ibang bansa. Syempre, ang sarap isipin na yung mga magsasaka natin ay automated na yung farm practices nila, gumagamit na sila ng mga machines na powered by technology. So gusto natin na ganun yung mangyari sa digital farmers program in terms of our farmers. So dun pa lang ay malaki na yung kapakinabangan. Although we acknowledge na madami pa ring struggle sa farming. Yes. Marami tayong mga news na babalita, na may mga struggles sa farming pa rin, lalo na sa kanilang pag-market ng kanilang products. Pero ang gustong puntuhin o gustong tamaan ng Digital Farmers Program ay sa knowledge pa lang, sa skills pa lang nila, maging handa na sila. Okay. At
tawag dito, kumbaga, syempre, etong gobyerno po natin gumagawa talaga ng paraan para yung hindi mahuli yung ating mga magsasaka. Kasi yung mga magsasaka sa ibang bansa talagang nila, smart tech. Oo. Ayaw naman nating magpahuli dito sa Pilipinas. Kahit unti-unti lang, kahit Makasabay unti pa man lang lang, makasabay tayo. man lang tayo. Although we acknowledge na shifting from traditional to digital is not that easy. Tama. Mahirap talaga siya. Lalo na kapag nagpapatraining tayo, nakikita natin na yung mga farmers na medyo may edad na, sinasabi nila, ma'am, di ako marunong mag-phone. Yun pa lang ay isa ng challenge, no? Yes. Pero ano ba naman ang challenge kung hindi natin magagawa ng paraan? Oo, tama ka dyan, ma'am. At syempre, yung mga farmers din naman natin, hindi naman lahat yung cellphone nila ay smartphone, no? Oh, inaasahan natin na syempre yung mga cellphone nila ay yung mga dikipad pa po na cellphone. Kaya maganda rin po yun na na-introduce natin sila para at least makabili man lang sila ng pangsarili At nila. ang kagandahan nito, partner, ay yung ating mga participants na may edad na farmer ay gusto talaga nilang matuto. Tama. Dahil yung iba sa kanila ay nagpapalit-palit pa ng cellphone para makasabay doon sa training. Yung iba ay medyo may doubt sa first day of trainings natin na parang hindi nila nakikita pa yung value ng smartphones natin. But by the end of the training, sila na mismo yung nagsasabi na natutuwa sila. Na first time na may nagturo sa kanilang gumamit ng smartphone, yung iba pa nga po ay napapabili ng kanilang smartphones kasi keypad yung kanilang cellphone. So dun pa lang, nakikita na natin yung effect ng program sa kanila, Sa trainings kasi ng ATI, para sa mga nanonood at nakikinig, ay hindi lang po knowledge and skills yung ating gustong inculcate Tama. sa ating mga participants, kundi yung change in attitude towards technology, towards practices na modern practices na tinuturo natin sa kanila. Okay, so maganda talaga, ma'am, na doon sa iba ng panahon ay sumasabay tayo through DFP. Ayan. So natutulungan natin yung ating mga farmers na i-adapt yung mga makabagong teknolohiya at good thing, partner, na may ma-development din sa ating DFP. Oo. Speaking of that, ma'am, syempre, puro pa training tayo dito sa ATI. Yes, ang dami. Sabi niyo sa amin kanina na parang itong DFP natin is not totally training, parang session siya. Kumbaga. At paano yung pinagkaiba ng mga ibang trainings natin sa ATI dito sa DFP? Paano yung approach, kumbaga? Yes, sa DFP kasi, although pinattern pa rin natin siya sa mga training programs na ginagawa na natin, even before, before ma-implement or umpisahan yung Digital Farmers Program. Dito kasi sa DFP, gusto natin na mas malaki yung porsyento na na-experience nila first-hand yung paggamit ng technology kaysa yung nakikinig ng lecture. So, mas malaki yung kanilang first-hand experience. Meron tayong hands-on na activities, group activities, para mas ma-enhance yung kanilang paggamit. Kasi ang hirap naman kung puro lang theories or presentations yung kanilang nakikita. And ang unique sa DFP, yung nabanggit natin kanina na may mga kabataan tayo, na talagang sadya na parte ng program, hindi lang basta nagkataon lang, kundi ini-invite din talaga natin sila. At we make it a point na yung mga kabataang ito ay kung maaari ay kamag-anak, anak, or pamangkin ng farmer member para mas madali niyang malapitan. O yung mga youth leaders natin sa mga communities kagaya ng SK o kaya ng 4-H club members natin, sila yung mga kino-consider natin na maging part ng ating program. So dun pa lang ay nagiging unique na yung design ng ating Digital Farmers Program. Okay. So bilang panghuli siguro, ma'am, ang inyo pong mensahe para sa mga kabataan at saka magsasaka po na nais na maging mapasali at maging modern yung kanilang way of farming. Yes, para sa mga hindi pa po na-train at gustong ma-train po ng mga farmers and youth sa Digital Farmers Program dito sa ating rehiyon ay hinihikayat po namin kayo, dahil kung susumahin po ay nasa more than 1,000 po ang farm clusters ng F2C2 at dun pa lang po ay ang dami na nating pwedeng i-train sa Digital Farmers Program. At bago po ako mag-message sa inyo ay
mababanggit ko lang na hindi lang sa rice tayo magfo-focus sa DFP, kundi sa iba pang commodity programs like livestock and corn. Ongoing na po yung package natin ng ating mga modules. So para po sa mga interested na youth and farmers po to become part of Digital Farmers Program, gaya po ng mga ginagawa na po ng mga trained participants po natin sa DFP, sana po maging bahagi din po kayo dun sa ini-aim po ng Digital Farmers Program na ripple effect. From one training to another farm community to the last, yung pinakamalayo na farm community ay maabot po natin sa pamamagitan din po ng pagtitraining nyo sa Digital Farmers Program. Hindi po kaya ng ATI o ng ating mga partner agency, hindi rin po kaya ng natin mismo na nagpapatraining. So, magagawa lang po natin ito kung mas madami po tayong sasanay pa po na farmers. Okay, very well said. The ripple of change. Yes. Okay, so with that, ma'am, baka may gusto rin po kayong batiin at pasalamatan sa ating programa. Yes, gusto ko lang pong batiin syempre ang ATI family at maging ang ISS family headed by Sir Vlad, and sa ATI naman po si Ma'am Clarice, ang ating Center Director, maging yung mga kasamahan natin sa ISS at yung mga kasamahan natin sa DFP implementation, sila Miss Jolens, kasama din natin si Sir JR, si Miss Fevy na isa nating alternate focal sa DFP, at ang bagong parte ng ating pamilya sa DFP, si Sir Jerome, ang ating agriculturist one. So nagpapasalamat po ako ngayon pa lang sa mas matagumpay pa pong implementation ng Digital Farmers Program this year and in the coming years. Okay. At syempre yung mga natin, na pa-training natin, hello. Yes! Shout out po sa mga FCAs. Di ko na po kayo isa-isahin. Ang dami nila na po kayo. Shout out po at mag-comment lang po kayo sa ating live or mag-message sa amin kung narinig nyo po itong shoutout na ito. So, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Okay. Maraming salamat, Ma'am Shay. Alright. Si Ma'am Shay Pontanilla po ang ating Information Officer 2 and Project Officer ng Digital Farmers Program dito sa ATI RTC. Thank you so much, ma'am. Thank you! Okay, so minsan pa maraming salamat Ma'am Shay Pontanilla, ang ating Information Officer 2 at of course DFP Project Officer. Sa pagbabahagi po ng inobasyon natin sa implementasyon ng Digital Farmers Program. And Mamaya nga po ay makakasama natin si Ma'am Mayflower Macmac dito sa ating programa, at mamaya partner ay pansamantala tayong mawawala, at di bale ay mayroon ka namang makakasama na mayroon akong kalinhin dito sa ating upuan, at mamaya nga po ay makikita or makakasama po natin si Ma'am Feby Diana Peralta para po sa ikalawang bahagi po ng ating programa. At dapat po ay huwag po kayong maglilipat, palagi yan pong nakatutok dito sa ating programang Ugnayang ATI. Mga ka-agri, eto na ang siksik, liglig at umaapaw na oportunidad para sa iyo. Gusto mo bang mag-level up ang kita mo sa farm? Say hello sa High Value Crops, gulay, prutas at mga pananim na certified pang malakasan ng kita. Join na sa trainings ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Dito, real talk mong matututunan ang latest agri-hacks, smart farming at legit na diskarte sa pagsasaka. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela, o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa pag-asenso ng bawat magsasaka't mangingisda. Sa buwan ng Abril ay ating ipinagdiriwang ang High Value Crops Week. Tara na at makiisa! at kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang
Ugnayang ATI. At ako po ay muling nagbabalik dito sa ating programa, no? Si Jolina Sanchez. At makakasama naman po natin ngayon ang ating pong bagong host. Ayan ba? At eto nga ipansamantalang umalis nga po ang ating partner na si Sir J.R. Bactad. At ngayon naman po ay makakasama naman po natin si Miss Feby Dayan Teralt. Ayan, welcome sa ating programang Ugnayang ATI, Miss Feb. Yes, ayan. Pasensya na po sa mga manonood kung ako muna yung makakasama niyo at wala pa si Sir JR. So, ako po si Feby Dayan Peralta, ang inyo pong makakasama ngayong araw na to para sa ating pangalawang talakayan ng ating Ugnayang ATI. Okay. So ngayon naman po ay dahil part 2 na ng ating program dito sa Ugnayang ATI. Kasi kanina ay nakasama po natin si Miss Shay Fontanilla, ang ating pong Information Officer 2, at napag-usapan po natin ang mga bagong inobasyon patungkol po sa Digital Farmers Program. And this time naman po ay kasama po natin. Ayan, at sa pagkakataon pong ito ay makakasama po natin ang Planning Officer 2 ng ATI-RTC 2. Walang iba po kundi si Miss Mayflor Macmac, na kung saan ay ibabahagi naman niya sa atin kung ano po ang layunin ng DA Reach. Yes, ayan. So, magandang araw po, Miss Mayflor, at welcome po muli sa ating Ugnayang ATI. Ang inyo pong pagbati sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programa, at magandang araw sa inyong dalawa na magagandang host, no? Lagi nating nakikita itong mga to na medyo nagde-level up ang mga host natin. Oo, yes, ma'am, no? At syempre, first time nga ng ating partner dito. Yes. At si Ma'am Mayflor naman po ay palagi na rin pong nag-guest dito sa ating programa. Kaya yung ating communication ay maganda, no? Yes. So, umpisa na po natin ang ating talakayan, Ma'am Mayflor, Unang-una po, dahil kanina nasabi na po ni Miss Feby na tatalakayin nga po natin itong patungkol sa DA Reach. So, ano po ba itong DA Reach program ng Department of Agriculture, ma'am? Ito ay bagong-bago sa pandinig natin, no? So, actually, last year ay nag-pilot tayo nitong programang ito na kung saan tinatawag natin na DA Reach, or Deployment and Advancement of Responsive Extension on Agriculture for Community Holistic Development Program, or DA Reach. So, may mga layunin ito kung bakit natin ini-implement dito sa region or sa buong network po ng ATI. So, unang-una po, magkakaroon ng pagkakaisa in terms po sa services, no? Magkakaroon ng talagang coordination with the local government unit and all partner agencies. Pangalawa po, of course, yung laging sinasabi natin na pagpapalakas ng food security, no? Sinisikap nitong pataasin ang ani at gawing matatag sa pagbabago ng klima ang mga komunidad ng mga magsasaka at mangingisda. And of course, ang pinaka-last na layunin ng DA Reach ay mas mapalapit pa ang mga extension workers. So, sa ilalim nito, i-deploy, no, ang mga sinasanay na kawani ng mga Department of Agriculture Regional Field Office. So, mamaya po siguro i-enhance natin or i-further discussion tungkol dito sa mga extension workers. So, yun po, ang pinaka-main objective po natin sa ATI ay maturuan po ang ating mga extension workers, specifically yung mga job orders or contract of service ng Department of Agriculture Regional Field Office sa level po natin. Okay. At talagang itong programang ito ay bagong-bago talaga para sa ating mga sa ating mga agricultural extension. Yes, at bagong-bago din na narinig tong DA Reach po talaga, no? At napakalaking tulong ito, especially sa mga job orders natin, na mas mapapalawak pa ang kanilang mga kaalaman and also yung trabaho, syempre. Yes.
Nabanggit nga ni Ma'am Mayflor ang kung ano po yung pinaka main objective ng DA REACH. At Ma'am, bilang syempre sa pag-implement nito ay kasama ang ATI as the training arm ng Department of Agriculture. Ano naman po yung role ni ATI po para sa programang ito? Actually, napakalaki ang role ng ating institute sa pag-implement ng programang ito. So, ang ATI, ang siyang lead agency ng pag-implement ng DA REACH para sa training and capacity building ng mga agricultural extension workers. Yes, at talaga namang every week dito, no? Every day may training tayo. Hindi natatapos yan. Meron pa sa labas, hindi lamang dito sa loob. At buong region, di ba? Yes. And then, pwede ko bang dagdagan yun, Miss Jolina? Yes, na hindi lang sa training, sasanayin natin ang humigit kumulang na 6,000 na personnel ng DA, no? All over the Philippines, entire the Philippines. So, ito po yung mga contract of service nila or mga job order, no? Para maging bihasa sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka at maturuan natin sila ng pakikipag-usap sa mga farmers. Yung makuha nila yung talagang hinaing, no? Ng ating mga farmers at mga mangingisda para malutas yung mga problema sa field. Yes. At ito na rin siguro yung time para maabot natin yung mga lugar na hindi masyadong naabot lalo na ngayon yung mga digital farming. Yes. Tama ka dyan, Miss Fab. Okay? At syempre dahil tayo nga raw po, sabi nga po ninyo ay talagang training po dito sa ATI. Ano naman po yung mga skills ang sinasanay po ng ATI sa mga extension worker na na-deploy po sa mga lokalidad? So, sa ilalim po ng DA REACH, sinasanay natin ang mga extension workers sa mga kasanayang hindi lang technical. Yes. So, included po dito yung course ng Basic Agriculture Extension course na kung saan tinuturuan natin ang mga extension workers na makisalamuha sa mga farmers within the community. Ayan. And then, kasama din dito ang pagbuo ng kanilang mga area-specific plan. Yes. So, kapag sila po ay nag-attend sa ating mga trainings, tinuturuan natin talaga na pumunta sila sa community kung saan makukuha nila yung mga datas or mga datos, mga problema, no? In terms naman po sa mga modules na ginagamit po natin, as I mentioned po kanina, meron po tayong Basic Agricultural Extension course. Yung sa pagpaplano or yung policy planning, monitoring, and evaluation, no? Tinuturuan natin sila. And of course, yung bago ngayon na stakeholder needs assessment and data collection management. So, importante po itong mga course na ito sa kanila para ma-address, no, yung mga issues na nararanasan po ng mga farmers. Okay, talaga namang yun naman yung gusto natin, hindi lang yung nagbibigay tayo, kundi kinukuha din natin yung feedback para mas ma-improve kung ano pa yung mga kailangan i-improve. At napakaganda nung mga skills or pagsasanay ng ating mga agriculture extension workers dito sa ATI dahil yun nga sabi ni Ma'am Mayflor na hindi lang pure na nasa training hall lang sila, kundi may pagkakataon sila to practice kung ano yung mga pwedeng gawin nila after the training. Yes. Actually, napaganda nung pag-conduct natin ng training nung yung batch na una kasi hindi sila talaga nasa hall lang, kundi talagang may hands-on, may workshop. Yan, pinaparanas po natin yung talagang experience sa field. Yes. At parang natutulog po ata sila dun sa mga bahay ng mga farmers. Part po yun ng BAEC, yung Basic Agriculture Extension course na kung saan may community immersion talaga. And then sa stakeholder needs assessment, part po yan ng
PPME na pumupunta talaga sila doon sa community to gather data. Ano yung mga observations, ano yung mga challenges na nararanasan ng mga farmers. Kumbaga, nagkakaroon po ng mga interviews. Aside from yung module or course ng policy planning, monitoring, and evaluation at stakeholder needs assessment and data management collection, inaasahan din natin na masanay ang ating mga extension workers ng pagbuo ng kanilang area specific action plan. So itong document na ito ay nakasaad yung mga activities na kanilang gagawin pagka sila na po ay na-deploy sa kanilang mga assigned area, no, sa mga community po. Yun. Ayan, dahil nga may mga pagsasanay, no ma'am, at nakandak na natin yung unang batch ng agricultural extension workers, ay ano naman po yung mga susunod na plano o direksyon ng ATI RTC2 para sa mga susunod na buwan nitong taong pong ito? Actually, ang dami nating activities, no? Yes. So, patuloy pa rin yung mga specialized trainings natin, no? At saka yung mga international na mga youth internship at saka local, patuloy pa din yan. And of course, yung digital at climate smart agriculture na kung saan meron tayong agri-extension on wheels. Ayan. Yes. Na inaasahan natin na mas malawak pa na magamit ito para maturuan yung ating mga stakeholders ng makabagong mga impormasyon. And of course, yung ating DFP, which is tinalakay ni Shay, yan, para sa pagpapatuloy ng pagsasanay ng ating magsasaka sa mga advanced technology, since gumagamit na tayo ng mga internet, smartphones, yan. And of course, yung ating extension convergence sa ating mga stakeholders. Mas higitan pa natin or maging strong yung ating mga partnerships sa ating mga partner agencies, especially sa mga local government units. Yan. And yun po, patuloy yung mga trainings po natin. Hindi lang po sa susunod na buwan, kundi sa buong taon na to, puro tayo pagsasanay ng mga ating agriculture extension workers, mga farmers, and of course, yung mga kabataan. Sobrang magiging busy ang ATI, pero syempre, kayang-kaya natin yan katulad last year, di ba? At syempre, nakakatuwang isipin, ma'am, na nakasama din po natin last week si Sir Aldrin. Yun nga, yung accomplishment po natin ng first quarter ay talaga namang siksik, liglig, at umaapaw yung mga trainings, pero natapos natin siya. At unang bugso pa lang yun ng taon, no, ma'am? Despite na may mga nararanasan na tayong mga crisis, especially sa fuel, alam po natin na ng ordinansa ang mga municipal and local, provincial, pero hands up pa din tayo or thumbs up pa rin tayo sa ating mga partners, especially sa local government, na pinapadala pa din nila ang kanilang mga agricultural extension workers para mag-attend po ng ating mga activities, especially po sa mga trainings. At never na naging hadlang yung ating crisis na yun para matulungan yung ating mga extension workers and also yung, lalong-lalo na yung mga farmers. Oo, lalo-lalo na tayo, ma'am, at kinakailangan po natin, sakop natin ang Cagayan, Laguna, Vizcaya, Quirino, and maging ang Batanes. Yes, ay pinupuntahan pa rin natin kahit malayo. Oo. Pero at the same time, ay naano naman po natin, na-adapt naman po natin yung pag-conserve nga po ng energy. Like yun nga po, na sa fuel, at kung kakailangan nga po, kung parehas lang naman ang pupuntahan, ay nagsasabay po tayo, ano ma'am? Kung naman, very flexible ang mga staff, nagko-commute na sila. Yes, diba?
O, ganun po tayo, ka-flexible at syempre adaptive sa mga nangyayari na kahit may krisis sa mundo ay talagang todo-todo pa rin ang ating pagtatrabaho, makapaglingkod sa ating mga farmers. Okay, so bilang panghuli, ma'am, bilis ng ating talakayan. Akala ko magiging 30 minutes. At least, ma'am, ay atong bagong programa ng DA Reach ay malaman man lang ng ating mga farmers yung layunin po nito, lalong-lalo na sa mga empleyado nga po ng Department of Agriculture, lalo-lalo sa mga job orders po. Baka meron po kayong ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa ating pong mga magsasaka at stakeholders na patuloy pong sumusuporta po sa Agricultural Training Institute? Go ahead. Ang programang DA Reach, hindi lang po sa mga agriculture extension workers ito, kundi matulungan ang mga taga-municipal, local government unit sa part po ng municipal agriculture, Alam po natin na kulang yung mga AEWs natin na nadi-deploy sa mga barangays, So, ito po ay malaking tulong yung sa DA Reach. Malaking tulong po ito para mapalakas pa yung ating mga extension services sa mga farmer, mga magsasaka, at mangingisda. So, ang aking mensahe po para sa ating mga magsasaka at mga stakeholders ay puno ng pagkilala at pag-asa. So, kayo ang tunay na pundasyon ng ating bansa. Sa bawat butil ng palay at bawat produkto na inyong itinatanim, ay hindi lamang pagkain ang inyong ibinibigay, kundi seguridad at buhay para sa bawat Pilipino. So, ang inyong sipag at pagtitiis sa gitna ng init ng araw o hagupit ng bagyo ay isang inspirasyon hindi po matatawaran. So, para sa ating mga stakeholders at mga katuwang sa ATI, ang inyong suporta sa mga programang tulad ng DA Reach ay patunay na kapag tayo ay nagkakaisa mula sa technical na pagsasanay hanggang sa aktual na pagbubukid, ay walang hamon na hindi natin kayang malampasan. So, ang modernisasyon ng ating agrikultura ay hindi lamang pangarap. Ito ay unti-unti nating isakatiparan dahil sa inyong pakikipagtulungan. And patuloy tayong magtulungan upang ang bawat magsasaka ay hindi lamang maging tagapagpakain ng bansa, kundi maging isang matagumpay na agripreneur na may maginhawa, matatag na pamumuhay. So, ang inyong tagumpay ay tagumpay ng buong Pilipinas. So, mabuhay po ang magsasakang Pilipino. Okay. Talaga namang napaka-rich din ng ating mensahe sa ating mga magsasaka. Baka may bibatiin pa kayo, ma'am, sa ating program. Binabati ko po ang aking pamilya. Ang Ben family. Yes. And of course, my colleagues na rin sa ATI Region 2 na patuloy na nagkakaisa para makamit po ang ating mga activities for this year, na walang masyadong magiging challenge. Although may challenge, nandito pa rin tayo. Yes, ma'am. At kakayanin natin. Okay. So, with that, ma'am, maraming salamat po. Si Ms. Maple R. Makmak, ang ating pong Planning Officer 2 dito po sa ATI Region 2. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ayan, so kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagbabahagi ng ating Planning Officer 2 dito sa ATI sa pamamagitan ni Ma'am Mayflower Makmak. At nakita natin or narinig natin kung ano yung kahalagahan ng itong bagong naririnig natin na DA Reach. Yes. Dahil sa word pangalan na Reach, gusto nating maabot yung pinakadulurong bahagi po ng Pilipinas. Yes. Dito din sa Region 2, sa pinaka
mga dulo-dulong mga bahagi po nito na maalaman po nila at ma-avail ang mga serbisyong ating po ng ating gobyerno. Yes, at nabanggit nga niya na nasa 6,000 agricultural extension workers Buong ang Pilipinas. Yes, ang pwedeng tumulong sa ating mga magsasaka upang Tama. ihandog yung mga kaalaman na kanila pong nalaman, Oo. At yung part pa lang na ang hirap po kasi sa isang technician din, lalo sa mga LGU na iisang tao lang siya, tapos napakaraming barangay ang kanyang hawak. Yes. Kaya naman napakalaking tulong yung pagsasanay ng ATI sa ating mga extension workers under the Department of Agriculture Region 2. Yes. At syempre, dun sa part pa lang na hindi lang naman mga EEWs ang ating mga tinuturuan at tinitrain. Tinitrain din natin yung mga farmer leaders po natin, yung ating pong mga RICs, 4-H clubs, mga kabataan, at mga magsasaka na rin po para kahit pa paano yung technology na gusto po nating maibahagi sa kanila ay abot na po nila agad. At sa sobrang dami ng mga problema ngayon na kinakaharap natin ay nakakagawa pa rin ang gobyerno ng paraan upang mas magkaroon tayo ng pagsasanay na kung saan tayo ay maabot natin yung sinasabi nga na DA Reach. Diba? Okay. Okay, so ayun po, dahil po doon, patuloy po namin hinihikayat ang lahat na makiisa sa mga programa, mga pagsasanay aktibidad ng ATI RTC2. Kaya naman po kung kayo po ay interesado, ay maaari lamang po kayo makipag-ugnayan po sa amin sa mga sumusunod na paraan. Maaari po kayong tumawag sa ating Farmers Contact Center sa 0920-946-2474. Ulitin ko po, 0920-946-2474. At i-like lang din naman po at mag-messages sa aming official Facebook page, ang ATI Region 2. O kaya naman ay pwede nating hanapin at i-follow ang ATI RTC2 sa Instagram. Maging sa TikTok ay meron na din po tayong account sa TikTok na ang pangalan ay ATI_DOS. O kaya naman ay mag-email tayo sa aming official email address, rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Tama ka dyan. At meron din po tayo sa YouTube, dahil napapapanood din po ang episode po natin na to sa ating YouTube account sa Agricultural Training Institute, Cagayan Valley. Kaya naman maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay po sa ating programa sa ngalan po ng aming Center Director Dr. Clarice Maria Galasca at buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. At bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Filipino Food Month at High Value Crops Week, ay binibigyang pugay namin ang lahat ng magsasaka, kababaihan at mga katuwang sa agrikultura na siyang nasa likod ng masasarap at masustansyang pagkaing Pilipino. Kayo ang patuloy na nagbibigay buhay sa ating mga hapagkainan at nag-aambag sa pagpapalago ng ating lokal na pagkain at kabuhayan. Mabuhay po kayong lahat. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw. Ako po si Fevy Dayan Peralta. At ako rin po si Jolina Sanchez at nakasama rin po natin kanina si Mr. J.R. Batad. Maraming salamat po sa inyong pagantabay at mabuhay ang mga magsasakang Pilipino! Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.